that there is corruption. Kasi if you don't accept that there is corruption, how can you solve that corruption problem? Agree. Denial Agree, sir. is not the right answer Yes, to solve agree, sir. any problem. Agree So, po. so now, you agree that there's rampant corruption in NIA, kaya nga nandiyan ka at susolvin mo. Sir, tanggalin ko muna yung rampan. Agree na may meron pong lapses and No, at don't saka use the word lapses. No, lapses is different from corruption. Lapses is napabaya. Kasi naalala ninyo, di ba, Nia? Ito yung ito yung sinasabi noon ni Yusek Benny Antiporda na inuunti-unti niyang binubuking yung korupsyon doon. Siya pa natanggal. Di ba? Kung sino pa yung naglalabas ng korupsyon sa NIA noon, natanggal. Okay? Isipin nyo to ngayon, inaamin na meron talagang korupsyon. Kung sana ni-retain si Yusek Benny, malamang natanggal niya yung korupsyon dyan. Diba? O ngayon, tuloy-tuloy ang korupsyon. Simple. Hindi sinasadya, nagkamali, and I'm sorry, sorry is good enough. Pero pag sinabi ko corruption, dapat may makasuhan. That's apples and oranges. Lapses and corruptions are two different worlds. sir, kaya nandito po Kasi tayo, yung sir, para lapses, ayusin sugarcoat mo yung corruption Don't sugarcoat. Come on, how can you solve a problem if you don't accept that there's a problem? You're in denial, Mr. Glenn. And I understand. Pero dapat kung talagang gusto mo masolve itong problema, aminin mo na may korupsyon at sama-sama tayong lahat, atakihin natin itong problema head-on para masolve yung problema. And then, kasuhan ang dapat makasuhan. Heads must roll. Naku po, Senator Tulfo. Ang nakasuhan pa yung nagtanggal ng korupsyon. Sana nga kung ang kaso sa kanya tungkol sa korupsyon hindi yung natanggal. Ang kaso sa kanya kasi pinagalitan niya, pinahiya niya yung mga incompetent na empleyado. Kaya siya natanggal. Pero yung kinasuhan niya na korap, ayun, masaya pa rin. Di ba? Yes, Mr. Chair. Naniniwala po ako there is always a room for improvement. Kaya po, again, nakita nyo naman kanina. So you admit that there's corruption, right? So if there's corruption, we must solve it. So you admit that there's corruption. Yes, po. Kaya po, inaayos po natin yung sistema para po ma-flat Ganon. lahat yung... Huwag yung lapses. Gagamitan mo ako ng salitang lapses, yung sugarcoat mo Medyo pa. ayaw Tapos kasi natin gagamitin pa makasakit. ibang organization. Of course, may mga katiwalian sa gobyerno natin, left and right. Pero I was just asking about NIA. Ba't mo isama yung organisasyon? Ikaw yung tinatanong ko. So, merong korupsyon sa NIA, ina-admit mo na. At kaya nandiyan ka, susolvin mo at tutulong ka. You're not gonna be a part of the problem, but you're gonna be part of the solution. Yes, po. Okay. Tutulong po tayo. Yan ang magandang commitment. Then kung ganon, now we're talking. Kasi kung magpadili-dali ka at papasikot-sikot ka, then magbabanggaan tayo hanggang sa matapos ng hearing, hanggang sa kung kailan tayo makakarating. At least maganda, Mr. Chair, in-admit niya. Yun kasing gusto ko Ayaw kasing palalabasin niya na walang problema, lapses lang, unacceptable. It's unacceptable on my terms. So, malinaw yun, So, syempre, meron na naman masasabi iba dyan. So, ano na-solve mo? Ang punto nga, that is the start of fixing a problem. The start in fixing a problem is to recognize that there is a problem. If you're not going to recognize that there's a problem, how can you fix it? Ang ginagawa nga paulit-ulit ng ibang mga ahensya ng gobyerno, instead na hinaharap yung problema, nagpapalusot o di kaya nagtuturo. Yun ang laging problema. Diba? Bakit to? Pag bagong administrasyon, anong sasabihin yan? Kasalanan nung nakaraan Mga korap yung nakaraan Ayaw ni Tulfo noon. Ang sinasabi niya, ikaw na nakaupo dyan. Tanong, may corruption ba? Meron. Hindi yung lapses. Kasi pag sinabi mong lapses, parang nagkulang O parang meron lang mali. Iba yung corruption. When you say corruption, sinadya. And when you say rampant, ibig sabihin matinding korupsyon. Yun yung pinaamin muna. Importante na aminin mo na merong korupsyong nagaganap ngayon. Tapos, solusyonan mo na. Ayusin mo. Para sa susunod,
na budget hearing, tatanungin kayo uli ni Tulfo, ano ang mga hakbang na ginawa mo dahil nung lakaraan, sinabi mo na merong korupsyon. Ano yung ginawa mo ngayon? Di ba? Syempre, ang sasabihin na naman yan, nung attorney kabobo na yun, sasabihin na naman niya, ano? Nasolve mo ba? Justice system mo. May nasolve ka ba dyan? Wala ka naman nasolve. May batas ka ba nagawa? Hindi ho yan batas Hearing po yan Ang alam ko nga, budget hearing yan ewan ko, correct me if I'm wrong Wag sana tayo kasi alam mo, pinaiikot kasi kayo ni attorney kabobo Ginagawa kayong bobo. Sabi nito, sagutin natin to. Bakit idol? Palagi sinasabi ni Tulfo na alam ko yan pero hindi naman niya nasusolusyonan. Hehehehe. Nagtatanong lang po. Sinasabi niyang alam niya yan kasi galing siya doon sa media. Tanda natin, saan siya nanggaling? Rapi Tulfo in action, media, mga nagsusumbong sa kanya, alam niya yan. Okay. Bakit hindi niya nasusolusyonan? Hindi po siya nasa executive branch. Tandaan natin, 3 ang branches ng ating gobyerno. Okay? Para masolusyonan ng isang bagay, isang problema, diyan, ano ho ba ang problema? Nasaan ho ba? Tanungin ko kayo. Para alam nyo, nasaan ho ba ang problema? Nasa executive, legislative, o sa judiciary? At that particular problem, NIA, saan ho ba ang NIA? Di ba po, ang NIA ay nasa executive? Ang NIA po ay wala sa ilalim ng mga kongresista, senator na tinatawag nating lehislatibo. So ano ang merong power na legislative na maaari lamang po nilang gawin? Okay? Na hindi naman po nila pwedeng ipakulong. Hindi ho nila pwedeng sabihin, kulong ka na, sibak ka. Hindi ho. Bakit? Ang nag-appoint po dyan yung presidente at ang presidente lang may kapangyarihan magsibak doon. Ano ang pwedeng gawin ng isang mambabatas? Number 1, pwede siyang gumawa ng batas that would help. Pwede rin siya mag-amend ng batas that would help that corruption in that part. Ano pa ang pwede niyang gawin? Through hearing. Pwede niyang bookingin through hearing para ma-pressure yung nasa executive branch. Through hearing. Okay? Although, tinatawag yan in aid of legislation para pwedeng makakuha ng idea para gumawa ng batas, pero isa rin yung ginagawang motibo ng hearing para bookingin. Para pag na-booking, mape-pressure ang executive branch na ayusin. Pangatlo, na maaaring gawin din ng legislative branch, particular ang senators, pwede nilang mang-ipit pagdating sa budget. If you're not doing your best, pwede kang ipitin, pwede kang kung ano-anuhin. Yun ang ginagawa. And I think this part is budget. Kasi ito yung inaayos na yung budget ng mga ahensya ng gobyerno. So tinitingnan kung talaga bang nagagamit yung budget ng mga agency na nasa ilalim ng executive branch. Naintindihan natin. So, yun ang kanilang trabaho. Pwede nilang gawin yun. Ang magagawa ni Tulfo ngayon, kasi titingnan kaya nga pinapansin ninyo, di ba, kinukulit nila yung ginawa ni Tulfo tungkol sa OWA kahapon. Chinek niya, humingi kayo ng budget, OWA, tungkol dito sa hotline nyo, effective ba? Yun ang trabaho ng senador. Titingnan nila, yung budget bang inaprubahan nila ay talaga bang nagagamit ng tama? Tandaan nyo sila ang senators and the congressmen are the one na nag-approve ng budget, di ba? So ba-budget ngayon, tatanong ngayon, kayo diyan, NIA, may budget kayo, ito hinihingi ninyong budget. Ito bang budget na ito hindi napupunta sa korupsyon? Tatanong ngayon 'yan. Kung hindi napupunta sa korupsyon, saan nyo ginamit tong budget na 'yan? Para sa susunod, alam nila kung anong budget at saan nila ibibigay ng tama yung budget. Yan ang kapangyarihan ng mga senators. Hindi nila pwedeng tanggalin yung corrupt. Bakit?
appointing power lang ang pwedeng magtanggal nun. Presidente ang pwedeng magtanggal nun. Yung nag-appoint doon. Ano lang pwede niyang gawin? Sitahin lang. Sabihin lang doon, bakit di nyo naman ginagamit ng tama itong budget? Naglolokohan ba tayo? Ganoon.